Umani ng iba't ibang tugon mula sa ilang kongresista ang lumabas na survey na nagpapakita na higit 80% ng mga Pilipino ang nais na humarap ang Vice-Presidente sa Senate impeachment trial. Git ng ilan sa kanila, ang bilang na ito ay hindi simpleng opinyon lang ng iilan. Ang buong detalye na yan ihahatid ni Julian Bunag. Sa pamamagitan ng hindi pagdalo at paglalabas ng mga pahayag sa labas ng pagdinig ng komite, ay bigong masagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pinakakritikal na issue laban sa kanya, gaya na lang ng bilyong-bilyong pisong mga transaksyon na na-flag ng Anti-Money Laundering Council. Sa isang pahayag, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na sa naging press statement ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte kahapon, isang araw matapos ang pagdinig ng Committee on Justice, pinunto ng kongresista na hindi ito ang dapat nakapalit sa pagsagot ng kampo ng bise sa isang formal na proseso. Kung hindi anya itinatanggi ng bise ang mga naging transaksyon, malinaw na inaamin nito ang naging paggalaw ng pera. Malaking tanong anya ang naiwan ngayon kung saan nanggaling at napunta ang bilyong-bilyong pisong perang ito. Hindi anya sapat ang ganitong press statement kung saan madaling maglabas ng mga salita dahil anya iba ang maglahad sa ilalim ng panunumpa dahil ito ay may kaakibat na pananagutan. Hindi rin anya katanggap-tanggap para sa kongresista ang pag-iwas at pananahimik ng Vice-Presidente sa mga pagdinig lalo na sa ganito kabigat na usapin. Binuweltahan naman ni Public Accounts Chairperson Terry Ridon ang inilahad na pahayag ng kampo ng Vice na nakalagay anya sa others ang cash on bank sa SALN ni Vice President Sara Duterte matapos na lumabas na walang idineklarang halaga ito sa kanyang SALN sa kategorya ng cash on bank at cash on deposit. Sagot ng kongresista, hindi dapat na inilalagay sa others at dapat na sinasabi ito ng direkta sa taong bayan. Nakakainsulto din anya sa mga Pilipino ang palusot ng bise na anya ay parang hindi pinag-isipan sapagkat ang ganito kalaking halaga ng pera ay dapat na ideklara ng tama at hindi dapat itago sa likod ng salitang others. Samantala, mas mabigat ngayon ang tungkulin ng House Committee on Justice matapos na lumabas sa isang bagong survey na 88% ng mga Pilipino ang nais na harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi din ni House Deputy Speaker Ortega, ipinapakita lang ng datos na ito na hindi lang ito simpleng opinyon lang ng iilang mga tao. Pinapakita lang din anya nito na sawa na ang mga tao sa palusot, pa-victim at style na laging may script at walang sagot ang bise. Git din ng kongresista na hindi lang basta nakikinig sa reklamo ang Committee on Justice, bagkus ay malinaw na sigaw ng taong bayan na gusto nang makita ang totoong depensa ng pangalawang Pangulo. Kung totoo din anya na walang sala ang pangalawang Pangulo, ay bakit tila allergic ito sa mga forum na kinakailangan ng oath, mga ebidensya at paglilinaw. Ganyan din ang naging tugon ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon sa resulta ng survey. Binigyang diin pa ni Ridon na ang mga issue laban sa bise na lumabas sa pagdinig ng komite ay hindi lang basta tungkol sa pagkakaroon ng mga transaksyon, kundi ang laki at pinagmulan ng mga pondong sangkot dito. Ang bilang anya ng nagsabing dapat harapin ito ng bise ay hindi na pwedeng iwasan, bagkus ay dapat harapin, linawin at sagutin ng mga record at tanong sa komite. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.